Hello, Nay. Day kadok sir. Kamusta? Kanang kuan pud sir. Mm. Si Ninitan sakay na bus. Oh. Ako ang kuhaon pud karon dito sa Bukidnon kay nahapod ang nailalaki na sa Cagayan. Oh. Nagitawagan ako gahapon na paadto ko karon dito kay amo ang gipakuan sa pulis sa dito sa Cagayan. Ako ang gipakuan. Nasa Cagayan. Nanay nakahibalo na dito. Nasa Cagayan. Tumawag nga sa amin kagabi si Ate Nita para ibalita na nawawala daw si Ninita. Tumawag sa kanya si Nanay Lorna para sabihin ang ginawa ni Ninita. At nang malaman ko ito ay kinabukasan ng umaga ay tinawagan ko si Edito para mapuntahan si Nanay Lorna para makamusta. At ito nga nalaman namin na si Ninita ay umalis at sumakay daw ng bus papunta ng Cagayan de Oro at hindi pa namin alam kung sino ang nagsama rito at kung saan ito pupunta. Napakalayo ng Cagayan de Oro para makapunta doon si Ninita. Mahigit 5 oras ang babiyahinin mo kung manggagaling ka pa ng Davao sa pribadong sasakyan at kung bus naman, aabot ito ng 7 hanggang 8 oras. Kaya nang malaman namin na ganito ang nangyari, nagdesisyon kami ng PB team na puntahan na si Nanay Lorna. Magandang muna sa larito na Oh, sige. Antay ko lang si Peter Paul. Okay. Sige. 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 Good morning po. Ayan, pupunta po kami ngayon sa kina Nanay Lorna kasi nabalitaan po namin na si Ninita ay nawawala na naman, umalis daw po. Tinawagan ko si Nanay Lorna kanina, na-confirm ko nga po na nawawala at si ate rin tumawag sa amin kanina. Kaya pupuntahan po namin para malaman natin kung ano talaga nangyari. Let's go! Kasi nanay. Anak mo na yan? Nay! Oh, anong nangyari? Kamusta ka? Sige lang pud sir kanang ako ang gid na maguol gid si Ninita. Kay gahapon nagkuan pud diri sa ako Ya man naglingkod. Oh, Asa siya napunta? sa kuan na nagipus-pus ni Ninita sa nagkuan na sa Cagayan. Nagsakay nagkuan bus. Na pa nagpus-pus pag yun sa cellphone. Nagsakay nagbus ni Ninita. Sino kasama niya sa bus? Wala, siya ra. Siya na mag-isa? Siya rang isa. Paano siya nakapunta? Kay naamay gyud nga kuan ang iyang bag. Si Ma'am Aya wa man gyud nakakuan kay ngano man mabantay unsa may bantayan may kahibalo ni pud sir. Na si Ma'am Aya nagtambong sa naimitin. Na wa na itaw dito sa balay. Gikuha na iyang mga ilisan na bago na ang bag itom ang bag na dito na nag-agi sa luyo na dito na nag-atang sa deep kay naamay deep gahapon diri. Atang na dito sa Ibig sabihin, siya lang umalis mag-isa? Wala siya kasama? Si anak yun. Wait, kung kauman po siya. Pero nung magbiyahe? Maog yun na. Matingalak ko yun. Inun po si Ma'am. Tanawag yun. Nasa Cagayan de Oro, confirm na? Oo. Paano nyo nalaman po na nandoon? Nanawag? Kuan, na may lalaki po dito na nanawag. Nanawag na. Ang lalaki? Sino tong lalaki? Tawagan po ni Ma'am Ay ang lalaki na Ang lalaki? adto po si Ninita dito sa kuan kay mangita po sa trabaho po nila. Magtatrabaho? Mm. Magtatrabaho ka ba? Saan? Maog yun na ay iyang kwarta gihatag po ni Ma'am 1,500. Ni Ate Joy? Oo. Murag 3,000 to. 3,000 gihatag. Para daw na ay makuha ni Ninita. Bakit hindi nagpaalam sa'yo? Maog yun na tingalani po sir. Nakaingon ko po sir. Ano man po si Ninita. Maayon po atong di pasakitan. Wala man. Na dito man nagpuyo po. Bakit trabaho? Lain-lain ng Cagayan de Oro. Maog yun ang natingala po si Ninita. Na si sir kanang
imong bayaw dito sa Manila, nanawag sa ako agahapon gabi si Mailing Oh. na ingon si Mailing magtawag ko ni Nita di man mo kuan tubag. Nawala man po si Nita. Di ba walang lalaking sinamahan? Wala. Wala lalaki di ko ano Nita. Kasi baka siya nakarapunting ng Cagayan de Oro? Basi kung pananglitan lang kung basik na ipod tinawagay pod sila kung basi lang mayong makahibalot ko. Na og si ma'am na sige man pod si Ninita pod tura pod ang puyo. Na gahapon pag natinga ako gyud kiskis kay Kayla. Gahapon palitan pod nilang biskuit gahapon. Ingon pod si Ninita kay kisi ko kay nagkis man pod ang iyang imangkon. Palitig pa. Na mao gyud sige ko gyud hilak-hilak gyud sir kay layo na baya ang kuan. Ngayon nakagayan di Oro. Layo ka na. Cagayan de Oro. Layo kayo. Oh, di maka-oras to. Nawa gid nagtugan ang lalaki sa iyang address. Kaingon si ma'am ay ayaw ko gid kuan i-block ha. Ay ako ang pangitaon si Ninit. Tagi pangkuan na ni ma'am kuan. Nakuha ng address. Wala. Paano maganto sa Cagayan? Nakuan na ni kuan sil unyot kuan pulis. Ipat kuan po dito itawagan na ang pulis makita po di pahod po nila na wa pa gyud nag-reply karon mao gyud akong kaguol po sir kay nakaingo ko gyud sa may po daw palang gyud Ninita bisag ka nang nag-eskwela pa diha po sir sige gyud mo anyos ako si Ninita ingon po siya ma basta ma kuan na ko makursingan na ko trabaho ko. Ingon ko nga naman mo trabaho ka. Misa pa'y imong pangita. Nadi man mo tubag. Utanawa po ang iyang mga kuan nadi pag-yud magkuan Oh, po. nakagraduate na nga siya eh. Sabihin ko, bakit naman siya? Mangita pag-yud Hindi. sininitag kuan. Kung siya dapat nagpaalam sa inyo. Nagpaalam siya na alis. O, kaya na lang umalis. Dalang ba? Na ay Salina. mga gamit na Salina. namalit po di kuan kanang nagil po siya ha. Kapalit. Ano sa mo, karon sa Cagayan? Karon? Gahapon sir. Eh, Gahapon, gabi inagyud mo sige kuan. Mga kuan sir, mga alas 10. Kay alas 10 mo abot na ang jeep diri. Mga alas 11 siguro nag. may jeep na ano dito? O naapod diri tracking ang jeep gahapon. Kay naa may mga kuan di panggulayay na naay pangaragang mga gulay. Sabay na siya pag O na si Ninita na kanang diri pa nag-tracking. Si Ninita na pa diri sulod. Kay dito man nagikan kay Ma'am Aya. Kay dito man ko papuyo kay Ma'am Aya. Kay gusto ko gyud kanang Mabantayan. mabantayan gyud kay sige man mo adtod tug magkuan sige tawag-tawag sa mga friend pud nila na mao gyud na ingon ko ma'am na dito. Na-report nyo na sa pulis. Ingon man si sir na karon pag yun basit karon pag yun i-report nila. So pupunta kayo ng Cagayan ngayon. Oo. Sipon yun. Ako ang pangitaon po dito. Ingon po si Piking Bombay ganiyan. Maayo man kung kuan na si sir. Na gabi ipod na dito man ko sa kuan nag-adto ko sa Langgoy mangita ko Ninita dito sa Langgoy. Mga alas 10 na nakaabot ko diri sa gabi. Sige ko mangitak Ninita, sige ko hilak. Hindi mo intindihan siya. Disiplina. Napigit si Ninita. Nabait ka na po akong mag-uot po. Sir ka ng sige po magyan ka ng mga istambay. Oo nga, kung sino man ang samahan nito, delikado. Kasi Kalayo gyud sa yun. Yep. Tigil. At para mas maintindihan ko kung ano talaga ang nangyari, ay minabuti ko nang kausapin si Unyot para mabigyan ng linaw ang lahat at para makapagplano kami kung ano ang mga susunod naming gagawin.
At dito nga ay na-confirm namin na talagang umalis si Ninita. Sumakay daw ito ng jeep habang wala pa si Nanay Lorna dito sa kanilang tahanan at ang nagbabantay sa kanya. Ang ginawa nito ay nagpunta ito ng Panabo at doon nagtanong-tanong kung saan siya makakasakay papunta ng Cagayan de Oro. Ibig sabihin, sa ginawang ito ni Ninita ay kaya niya na talagang umalis ng siya lamang. Pero ang malinaw dito dahil mayroon siyang naipost sa kanyang My Day na tuntun kung saan talaga siya naroroon. Pinagbablock ni Ninita ang mga kamag-anak niya at ang ilang mga kontak na possible siyang mahanap pero dahil doon sa post na yon ay muli siyang nakontak at na-confirm na nakarating na talaga ito ng Cagayan de Oro. At base sa mga impormasyon na aming nakuha ay gusto daw nitong magtrabaho pero may sinamahan itong lalaki na nagpapunta sa kanya doon kaya naroroon ngayon si Ninita. Ito ang target namin na mapuntahan at maibalik si Ninita dito sa kanyang ina. At sa pag-alis namin ay 2 sasakyan po ang aming gagamitin. Kami ng PBT magkakasama, sina Onyot, si Nanay Lorna, si Ma'am Aya at ang asawa ni Onyot ang magkakasama naman po sa multicab na gagamitin din nila. Kaya nagbigay ako ng 10,000 na panggasolina at iba pa nila ang pangangailangan sa aming pagpunta. Kami naman ay nakahanda sa anumang posibleng mangyari sa aming pagkuha doon kay Ninita. Kaya yun na po, babiyahin na po kami. Anang malibog na ko gid kini. Ay, na tayo Libog mo kayo sila zero. Ako din. Kita pa ka. Pumunta kayo. So, ano man na. Dapat lagi ko niya na yun. Sige pag kuan. Sige na kay. Sir, salamat kayo, sir, ha? Oo. Salamat po. Balitaan lang kami kung dumating. Oo, At sige, sir. pagdating dito, itali na na eh. Sige sir. Itali na si Ninita ba? Yung bata, wala na. Salamat Salamat kayo ninyo, ha? Sige, sir. Salamat, sir. Sige na eh. Tapak. Mission po muna kami. Pupunta na tayo ng Cagayan de Oro para mapuntahan po si Ninita. Let's go. Wala tayong magagawa. Yun na yung bata. Huwag nyo na pong i-bash. Bilang isang nanay Lorna, talagang gagawin nila yung lahat para mapabalik lang yun. Ganun talaga pag ina. Kahit matigas ulo niyan. Kung ikaw man ang ina, kung ikaw man ang ama, ganun din ang gagawin mo. Sige po, at kami po ipabiyahe pa ng kumkit po mo lang 5 kilo. Layo, kaya naman. Doon na lang po kayo matutulog sa Cagayan de Oro. Mga first time makarating ng Cagayan de Oro. Yeah! Cagayan de Oro po ay isa sa mga pinag-stayan ko ng matagal. Nung ako po ay nagtatrabaho pa, memorize ko yan. Kakain tayo sa pinakamasarap na manoka na inihaw barbecue. Wow! I love it. Sarap doon, promise. So kung abutan pa natin mamayang gabi. So ayan, nandito po kami sa pick up. Si Nanay Lorna naman po doon sa ayan o. Kung sa'y pick up, punta kami ng Cagayan de Oro. Ayan, dumaan po muna kami dito sa may San Fernando Bukidnon na kami. At kakain po muna kami. At si Nanay Lorna ay nandiyan na rin. Kasunod namin si Nanay, kakain na muna kami. Ay, medyo malayo-layo ang biyahe namin ngayon. Cagayan de Oro. Instant. Kaya mo pa, Rebecca? Ayaw po. Kaya pa? Hanggat hindi tumutubo yung buhok. Inaantok daw siya tayo. Inaanto ka? Inaantok ko Ikaw ba na mag-drive? Oh, mamaya. Nasaan na sila, Nanay? Sarap. Kakain muna po. Medyo malayo pa yung biyahe natin. Hindi naman yung nakain ng karne. Hindi nakain ng karne si Nanay Lorna. Diba? May gulay naman yata May doon. gulay. Isda. Ang isda doon. Time check. Alas 3:20 na ng hapon at nandito na kami sa Cagayan de Oro. Sa oras na tayo umalis doon? Alas 10 sa 7:26 kay Nanay Lorna. 5 hours. Ay, naku si Ninita. Grabe na ba ito, Ninita ba? Layo na narating mo, paano ka nakarating dito? Mag-isa, kaya niya magbiyaheng mag-isa, oh. Sa
sumakay lang daw ng bus. Tanong lang. Nagtanong lang. Diba? Layo po nito. Siya lang mag-isa pero nakarating ng Cagayan de Oro. So, ayan po sila, sila Stone. Ay, sila Onyo. Saan natin siya pupuntahan, si Ninita? Agura daw. Ha? Sa Agora! Dito sa may palengke. Sunod lang sa inyo. I-ano mo lang. Bus terminal, Agura. Okay, alam ko na. Sige, okay. Nasa bus terminal daw si Ninita. Diretso ka dyan, Day, tas kaliwa. Sundan lang namin si Nanay Lorna. Grabe, narating ni Ninita eh. Hindi ako nasakay ng bus nung ako'y nagtatrabaho. Diyan. Sundan lang natin si Ninita, ay si Nanay Lorna. Saan makaabot? Grabe talaga si Ninita pa. Hindi na naawa sa kanyang nanay itong bata na to. Ayun. Bakit? Ayaw ibigay daw ng lalaki? Ayaw daw. Aba, bakit ayaw ibigay? Ibig sabihin, lalaki nga yung pinuntahan niya. Oo. Wala. Posible naman niya makarating dito dahil na walang contact dito. At sa pakikipag-usap ay nakatanggap ulit kami ng information na ayaw daw ibigay ng lalaki si Ninita. So ibig sabihin, ibang usapan na ito kaya kailangan ulit naming magplano ng susunod naming gagawin para makuha si Ninita. At sa impormasyon na aming nakuha, sa barangay Bunbun daw dito sa Cagayan de Oro kami magtungo. Kaya ang ginawa na namin ay dumiretso na rin kami ng barangay hall para doon makapagtanong-tanong at syempre maalalayan kami sa mga susunod naming gagawin. Gusto? Hindi na naawa sa mga magulang niya ba? Ay nako. Yan lang. Yan na yan. Nandito na kami sa may barangay hall. Kasi sa may Bunbun barangay hall daw dito sa Cagayan de Oro. So ang problema ayaw daw ibigay ng lalaki. Kasi doon sa chat. Naku mga kababayan, mukhang hindi ibibigay ng lalaki. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya sobra kaming kung mag-higpit sa kanya. Ayan, dumating na naman yung time na ganito na naman tayo. Alam ko yung iba magagalit na naman, bakit tinutulungan pa yun. Yun na nga ang mahirap mga kababayan eh. Intindihin nyo na lang din kami kung bakit namin to ginagawa. Ano ngayon, pinapahirapan pa tayo ngayon kung paano kukunin si Ninita ulit para maibalik ng Davao. Ayaw ibigay ng lalaki. So kailangan pa namin gumawa ulit ng aksyon. Kausap namin dito yung barangay. Ipaparito na lamang na pulis para or chief para magpatulong kami. Hindi na tama itong nangyayari. Bukod sa napakalayo na nito, ang abala at perwisyo sa mga taong tulad na sila Aya, sila... Ilak na daw si Ninita. Ha? Ano no? Ilak na daw. Oh. Kuan laki hindi mahatag. Ito ni takulong maanad na. Yung ano niya, ito yung gamit niya na account yung girlfriend, ay, boyfriend ni Nita. Walang picture. Pero ito yung nakipag-ano sa akin na yan, nakipagkita para dalhin daw niya ako doon kay Nitz. Tapos sabi nung yung boyfriend ni Nitz, ayaw daw niya ibigay sa Nitz kasi siya na lang bahala. Ingatan daw niya. Ayaw ka ito. Ano pa? Ako. Pagkakaksin pa. Kanang kuno daw sir, kanang niagon daw ang police station sa Carmen. Para na may basihan sir ba? Under mo niya police station Carmen, phase 4. Di ara man sa Carmen gitaw.
Para na po may basihan, sir, nga mo asus sa inyo, kaya dili ko mga jurisdiction sa Cagayan de Oro. Ano na Carmen ito, sir? Di na lang, dapat, pagkawas niyo ng highway. Nay, polis yan. Yung CEO, Carmen naman nila. Ano, sir? Alam ba? Sige, siguro sir, kabalan yung sa protocol, sir. Okay. At pagkatapos nga namin makausap ang barangay ay kailangan daw namin munang magtungo sa police station dito sa Carmen para makapag-file ng complaint regarding po dito sa pagkawala ni Ninita. Kaya nagtungo kami agad dito sa police station. Papablatter pa. Eh, nandito pa kami sa PNP, sa police kasi nagpa-blatter pa. Antayin natin yung blatter, then magpapasama tayo sa DSWD. Sila na pong bahala. And aywan ko lang kung makuha pa rin natin si Ninita ngayong gabi or bukas. Kaya pa naman kung kahit pagod na kaming lahat. Kailangan ko lang din magpahinga mamaya para hindi ako ma-overfatigue. Medyo ano na yung aking katawan. Pagod sa biyahe mo. Grabe talaga. Kaya kailangan natin itong gawin. Kawawa naman yung bata. Kahit paano, kawawa pa rin siya. Pagka nagkataon. Tuwing matapos, then tingnan natin kung anong mangyayari. Yan na. Tapos na kami sa PNP. Ito na yung blatter. Let's go. Kapit na si Peter Paul. Okay ka lang dahil? Okay, grabe. Masog natin ito ngayon. Ito na yung record. Babalik na kami ng barangay hall. From Davao City. Davao City up to Cagayan. Balik kaming barangay. Magpapasama na tayo sa mga barangay doon. Asang babae. Sagot lang. Para ma-confirm daan daw, sir, nga lahat ng babae yun. Lalaki itong imit ka rin. Imit ang amigo na siya sa uyab. Siya yung mga hatod ano niya para dalon dito sa asat ng babae nga napod ang uyab. Kira, sir? So, aman, Ang sunay tapit, sir. dire. Or dili lang kasakay kaya, diba? Dito rin mo kan, mo-meet sa lalaki. Siya. I-drop lang siguro siya sir kanang medyo layo-layo pa kay para dili makita nga na siya kauban kay ang iya manggunggi ingon Structure nga yatag sa inyo sa kwan, sa lalaking Arabitasyon 8. sa may shell daw. Shelter na, Shell? shelter na. Oh, sa may shell di ba? Masulod pagkawal. Kanya pasakyon daw ko sa kuan close band. Padulong sa atong babae, atong idala Paingon. nila. Ito sa parkingan na nila. Ha? Di daw sa may kugon. Kugon. Kugun, layo ang kugun. Ang sunit, yan na sa Shell. Pero ang kugun dito na sa kwan. Niudahan pa na. Barangay 35, 40 anak. Ito lang babae na kabutang, kasi mas lima na laki. Lima na lang kugun. Nakadapit sa kugun po. Wala pud mi kabalo kay maura may gihatag pud nga address. Sige, istorya ko na nga ito. Ang kwan mo. Ang lalaki. Ang lalaki. Kaya Oo. kung diyan na sa Barangay Bunbun jurisdiction, hindi na yung makaproceed dito sa Oo. barangay. Ano na lang sir, kumbaga pasabay na lang sa mi karon nga mamit to karon ang lalaki dira tapos pangutan-o na to. O ano lang, ano Oo. lang. Pakanta mo nga Okay, namin ninyo, oo. makakotag info. Sige, sige. Ano lang, Ano ha? na lang sir? Oo. Hindi lang, kailangan ako sawa. Oo. Problema. Ano kung di naman sa atin mabigay? Ano naman ka ngayon? Kapag may PNP naman yan. May ano naman day, ang kausapin lang para matakot siya ba? Nagtagat ka ay Oo. Yan, umalis na po kami para magtungo doon sa meeting place
ng kontak ni Ma'am Aya na sinasabing magsasama sa kanya para mapuntahan si Ninita. At para nga makonvince ang lalaki na makikipagkita at masasamahan si Ma'am Aya, pinalabas na magbibigay ng allowance para kay Ninita at sasamahan papunta doon. Pero hindi nila alam na mayroon na tayong kasamang barangay na if ever na hindi maibigay si Ninita, ito na yung mga susunod na mangyayari. Na magkikita sila dito sa Zone 8 sa may Shell daw. So nasa unan po yung barangay, tapos sinaon nyo dito. Magtatago lamang po kami. So para makorner natin tong lalaki. If ever na hindi pa rin ito maibigay sa atin, may blatter naman. So may incident report. So pwede na siyang pag hindi pa rin nakuha, pwede na sa pulis. No? So, dinaan muna natin sa barangay. Ay, kailangan natin magtakago nito. Dito kasi na. At pagdating nga namin dito sa meeting place ay nakita agad ni Ma'am Aya na naroroon ang kausap niya na nakaitim na t-shirt. At bumaba na rin ng barangay para masamahan si Ma'am Aya. Tago lang si Nanay Lorna. Labas ka dahil doon. Ang isang mic lagi mong hawak. Ay, may nakita mo. Yan, nakaitim na. Ayun nga, yun. Dali, baba. Dali, baba. Puntahan mo na doon. At nang makonfirm nga namin na siya na yung lalaki na sinasabing magsasama ay napatakbo na rin kami sa pagsunod. Kasunod ang barangay at si Ma'am Aya. Dapat tinawag ko si Paul. So ito po yung batang lalaki yung naka-black. Nay, dito ka, Nay. Ang problema, ikaw ang amo ni Juan. Maog yun, mangayo ko yun sa pasaylo. Kining akong anak, tuluna ka tuig did to kining pugong biyahiro. Siya yun nagpadako. Gibaratil na. Sorry, good No. te. Karon kay ako ang gipakulong yun. Ipakulong na po nila. Ipakulong na. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.